Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo na po ngayon ay magsisimula ng ating prayer meeting. Bago po natin simulan, tayo po muna ay magkaroon ng 1-minute silent prayer. Tayo pong lahat ay magsitayo at ating kantahin ang ating unang kanta, Glory to His Name. Sa ating pangalawang kanta, ating kantahin ang To God Be the Glory.
dumako sa ating testimony. Tayo pala tayo magsipupuna. Tawagin ko po si Sister Beam. Good evening po sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon unang-una sa kalusugan na binigay niya at sa unti-unting paggaling sa ubo kasi medyo nung nakaraan ito nag-start nung alam ba yun nung last week nag-start yung aking ubo na medyo nangati yung lalamunin din hanggang sa siya, lalo lumala yung ubo. And then nung New Year, medyo mabigat sa dibdib, yung pakiramdam, parang yung dikit na dikit yung plema. So, kaya sabi ko nga kahapon, akala ko magpapacheck up ako kasi parang siya talaga, sobrang mabigat sa pakiramdam. Pero kahapon, pinakiramdam ako yung sarili ko, medyo lumuwag-luwag na yung aking plema. Although ngayon, meron pa rin, may kumakati-kati pa rin siya. Pero kahit papano, maluwag na sa dibdib yung pakiramdam. Hindi na siya yung masyadong dikit na dikit yung pag-ubo. Na maski yung ulo masakit sa pag-ubo, pati yung likod masakit. Yung mga nakaraang araw, sumasakit na yung likod ko sa kakaubo. So, salamat sa Panginoon dahil sa pagpapagaling na ibinigay niya. At sana ay magpatuloy din yung paggaling at nawa din lahat ay maging malusog. Yun din ang sana hindi din magkasakit din yung iba, lalo si Kaylin. At isa din sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon nung last Sunday nagkaroon tayo, di ba, ng testimonies doon sa ating Thanksgiving. So isang bagay sa di ko nabanggit doon sa aking pagpapasalamat sa Panginoon ay yung pagpapasalamat ko dun sa ministry na patuloy na ipinagkakaloob niya at pinagkakatiwala sa akin, sa ating children ministry. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng strength at ng kakayahan sa pag-handle ng children ministry. At salamat sa kanyang pagkakataon na hawakan ito kasi na-realize ko na the more na ikaw ay nagpapasakop at nagpapakumbaba at nagpapagamit sa ministeryo ng Panginoon, na mas marami kang natututunan, marami kang nadidiscover sa iyong sarili. So, yun ang pinapasalamat ko sa Panginoon dahil kahit matagal na akong mahawak ng ministry, ng children ministry, may mga bagay pa rin ng Panginoon na tinuturo sa akin at nadidiscover tungkol sa aking sarili. At yun ang isang bagay na talagang kamangha-mangha sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Lalo-lalo na kung ikaw ay nagpapasakop at nagpapagamit sa Kanya. So, salamat sa Panginoon sa Kanyang patuloy na pagbibigay ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya at mas maging malalim pa yung pagkilala din sa sarili. So yun, salamat po sa Panginoon at sa Kanya lamang po ang papuri. Meron pa po bang gustong mag-testimony? Kung wala na po, tayo na po ay dumako sa ating devotion. Tawagin ko po si Brother Teng. Okay, magandang gabi sa ating lahat. At purihin po ang ating Panginoon dahil sa unang Saturday at unang prayer meeting natin ngayong taong 2026. At sana ay patuloy tayong pinagpala at pinagpapala ng ating pong Panginoon at sa ating pong bungad sa ating pong taong 2026 ay tayo pumuli ay magsasama-sama mag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon at sama-sama mananalangin. So sa ating pong
topic or ating pong verse na ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Ating pong buksan ang ating pong mga Biblia in 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. So hiniling ko po na tayo magsita yung lahat at ating pong basahin ang 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Okay, sabay po nating basahin ang ating pong talata ngayong gabi. Unahin po natin in verse 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ready now and read. First of all, then I urge that supplication, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Then verse 2. For kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Verse 3. Okay, this is good and is pleasing in the sight of God our Savior, who desire all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Purihin pong pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Tayo po manalangin muna. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon, na kami inyong pinagpala, Panginoon, sa unang Sabado, na kami po ay narito para kami po ay makapag-aral ng inyong salita, makapagpuri sa inyo, Panginoon, at manalangin, Panginoon. Dahil ito po ay napaka-importante, Panginoon, na dapat po namin gawin. Isang bagay na foundational na inyong utos sa aming Panginoon, na dapat kaming manalangin at lumapit sa inyo, Panginoon, tulad ng pinakita ng aming pong Panginoong Jesucristo. At nawa, Panginoon, ay patuloy naming manurture, Panginoon, ang aming pong fellowship, ang aming pong sama-sama, Panginoon, na pananalangin. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mari po tayo magsapong lahat. So, sa ating pong topic ay tayo po ay nakatuon sa ating pong tema. So, ang ating pong tema ay nakatuon pa rin sa ating pong tema last year na evangelize the lost, edify the saints, and exalt God. So, ngayon po ang ating pong pambungad is about evangelize the lost. So, ang topic po natin is about prayer, and then magtutuon po tayo kung ano po ba ang kinalaman nito sa ating pong mission na tayo po mag-evangelize. So, ang ating pong topic for this evening is about prayer for all people according to God's saving desire. Okay? So, kumbaga, tayo po ay patuloy na nire-remind na tayo po ay patuloy na manalangin. Dahil ito po mismo ang kalooban ng ating pong Panginoon na dapat po nating gawin. So ang ating pong prayer ay hindi lang po ito patungkol sa ating pong sarili, patungkol sa ating pong mga hinihingi, hinahangad sa buhay, kundi isang bagay na tinuturo dito ni Apostol Pablo na tayo po ay manalangin para sa ibang tao dahil ito po yung God's saving desire. So, kung ating po titignan yung context, dahil ito po ay nasa Timothy, kung saan sinulatan ni Apostol Pablo si Timothy, isang batang naging leader doon sa church ng Ephesus. Na kung saan dito po sa church na ito ay nagkakaroon sila ng mga internal conflicts, and then nagkakaroon ng mga misplaced priorities, including a tendency to focus inward and argue over secondary matters. And then, minsan, kumbaga nagkakaroon din sila ng mga bagay ng mga maling katuruan doon sa church ng Ephesus. At dito po, sa chapter 2, kumbaga dito nagre-remind na si Apostol Pablo patungkol sa pananalangin. So before
nag-instruct si Apostol Pablo patungkol sa mga addressing leadership and church order, sa pinaliwanag muna ni Apostol Pablo yung kahalagahan ng ating pong pananalangin. So, ito po yung foundational instruction ni Apostol Pablo kay Timothy, o sabihin natin sa churches o sa mananampalataya doon sa Ephesus. So, ang sabi nga po dito, pray for all people because God's heart is a missionary heart. He desires salvation for all, not just a few. So, yun po yung bagay na instruction ni Apostol Pablo sa mananampalataya sa Ephesus. So, ano po yung may kita po natin sa ating pong talata na ating pong pag-uusapan ngayong gabi? So, una, pag-usapan po natin, sa nito na po yung ating pong outline, una is prayer as the first priority of the church. Sabi nga sa unang verse, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. So pag-usapan natin yung prayer. So bakit ba napaka-importante ng ating pong prayer? So this shows that prayer is not an afterthought but a primary ministry of the church. So halimbawa, prayer reflects a full dependence on God. So sa ating pong ministeryo, kumbaga hindi po natin to sinasaliri na kumbaga ating pong tungkol sa ating pong skills, tungkol sa ating pong mga kakayahan, kumbaga nakadepende na lang tayo sa kung ano ang ating pong kayang gawin. Hindi na tayo dumedepende sa kung ano ikikilos ng ating Panginoon sa ating pong paglilingkod. So hindi po tayo na kumbaga pagdating ng Sunday, kumbaga hindi na tayo lalapit sa Panginoon. Halimbawa kapag tayo po kung kami po magpe-preach, hindi kami nag-aaral lang, kundi kami po ay lumalapit sa Panginoon, nagpe-pray, nang sa ganoon ang aming pong sasabihin, lahat ng mga verse na aming pong sasabihin ay kumbaga may guided ng Holy Spirit, ng wisdom ng ating pong Panginoon. So hindi lang kami nag-aaral, kundi lumalapit kami sa Panginoon through prayers. Kumbaga pinapakita natin dito, prayer reflect a full dependence on God. So prayer aligns the church with God's purposes. And then praying church is a spiritually healthy church. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ang prayerful church ay masabi po nating healthy church. Hindi po sama-sama po tayo every Saturday, tayo po ay nananalangin. Buti nga sa ating pong sa Santa Lucia ay naibalik po natin ang ating pong prayer meeting kasi dati talaga ay nahinto talaga tayo. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil naibalik po natin yung ating pong prayer meeting. Kung hindi natin kaya ng Wednesday, kumbaga gumawa tayo ng paraan dahil naniniwala po tayo na napaka-importante ng prayer sa atin. At masabi po natin na healthy ang ating pong church dahil nakikita ko po na meron po uma-attend ang ating pong prayer meeting at sama-sama po tayo na mananalangin. So, napaka-importante na nakikita po natin ang bawat isa na tayo po ay nananalangin. So, dito binanggit din ng Apostol Pablo na prayer be made for all people. Kumbaga, dito tinuturuan tayo ni Apostol Pablo na hindi po tayo maging, sabihin natin, maging self-centered sa ating po mga panalangin. Kapag pupunta tayo sa church, para ipanalangin yung ating pong mga gustong bagay sa ating pong buhay.
tayo po ay nananalangin sa gabi, hindi lang dahil sa meron tayong gustong hingiin. Kaya sabi nga din, supplications. Pero may binanggit din dito, intercession. Kumbaga tayo po ay namamagitan. Kumbaga pinapanalangin natin yung ibang tao. So, yung isang bagay na dapat maging malinaw sa atin na prayer ay hindi lang po ito about self-centered. Kumbaga nananalangin tayo, ipanalangin natin yung ibang tao. So, naalala ko po dati, minsan, hindi ko kasi nasusustain. Minsan nagkakaroon ako ng mga prayer list. So, meron akong app, doon ko nilalagay yung aking mga prayer list. Pinagpipray ko si ganito, pinagpipray ko yung bansa po natin, pinagpipray ko si ganito. So, meron akong prayer list. At every night, pinagpipray ko po yun. Pero actually, nagigilty ako. Minsan, ay hindi ko na pagpapatuloy. Kasi, minsan ay kumbaga, sobrang pagod, ay hindi mo na nagagawang tapusin at nakakaligtaan mo na yung ating pong prayer. Pero napaka-importante na ipapractice po natin. Kung wala man, ibalik po natin na kung tayo po may ugali na, ating po ipapipray yung ibang tao. Dahil napaka-importante na tayo po ay nanalangin para sa ibang tao. Halimbawa, meron tayong gustong ipag-pray na si ganito ay tumanggap. Si ganyan ay kumbaga makakilala sa ating pong Panginoon. So alam naman po natin na merong pinili ang Panginoon na makakaligtas. Pero ba't ang sinasabi po dito, pray for all people. So ibig sabihin ba na goal talaga natin na maligtas ang lahat ng tao? So alam naman natin sa Bible meron namang pinili. Pero ang isang bagay na ating pong makikita po dito, pinili man siya or hindi, ay patuloy pa rin natin siyang ipapanalangin. Kasi yung isang bagay na ugali ni Apostol Pablo, kumbaga kahit yung buhay niya, kanya ibigay, maligtas lang itong mga ito. Kumbaga, patuloy siyang nangangaral, ipinapanalangin yung mga tao na sila po ay ma-save. Dahil doon pinapakita kung ano po yung nasa heart ninyo. Na kung saan na kahit nakikita mo sa isang tao na napaka-imposible na niyang magbago, napaka-imposible na siya po ay lalapit sa Panginoon. Pero yung heart mo, na yung desire mo, na siya po ay magkaroon ng kaligtasan, kumbaga, isang kalugod-lugod yun sa paningin ng ating pong Panginoon. Dahil yung po yung desire ng Panginoon sa lahat ng tao. At sana sa atin, magkaroon din tayo ng ganung desire na kahit imposible na maligtas ang isang tao, andun pa rin yung heart natin na ipanalangin at ipanalangin. Paulit-ulit na ipapanalangin natin yung ibang tao. So, isang bagay na matututunan natin habang tayo nananalangin ng palagi, ito yung isang bagay na pagbabago ng ating pong puso. Hindi pong hindi ka nawawalan ng pag-asa, maligtas lang ang isang tao. Hindi ka nawawalan ng pag-asa, patuloy kang nananalangin. Kumbaga, the more kang nananalangin, the more na shape ang iyong heart. So, before we speak to people about God, we must speak to God about people. So manalangin tayo at pinalangin natin yung iba. So sunod na talata na binanggit ni Apostol Pablo, so hindi lang for all people. Binanggit dito ni Apostol Pablo, for kings and all who are in high position, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So, dito pinapanalangin natin dito, yung mga namamahala. So, sabihin natin sa kanilang panahon, kung pinapanalangin nila kung sino ang namamahala
sa Ephesus, kung Romano ba na mamahala sa kanila. So, ang instruction ni Apostol Pablo ay patuloy na ipanalangin kung sino man ang namamahala. Yung kings, yung emperor. So, ipanalangin sila na magkaroon sila ng may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So, the goal is not political control, but peaceful condition. Peace enables believers to live godly and dignified lives. God works through order, not chaos. So halimbawa, minsan napapaisip tayo, bakit kailangan nating ipanalangin yung ating pong bansa at namumuno sa ating pong bansa. Na para bang minsan hindi na natin makita na magbabago ba ang ating pong pamahalaan. Kasi nakita po natin ang daming kurakot, ang daming mga tao na kumbaga ginagamit lang nila ang kanilang posisyon. Kumbaga hindi talaga sila tunay na naglilingkod sa ating pong bansa. So kung ano man na nakikita po natin sa ating pong pamahalaan, pangit man yan or hindi, instruction sa atin ay patuloy po nating ipanalangin ito. So, wag nating ismuli ang prayer na kumbaga ito'y magbibigay resulta sa kagandahan ng ating pong pamahalaan. Halimbawa, kung babalikan po natin sa panahon nila Apostol Pablo, na ang pinaka namumuno sa karamihan ng lugar, kahit nga sa Macedonia or dun sa Jerusalem, ay yung Romano. Kumbaga, itong mga Romano talagang ito ay kumbaga pine-persecute itong mga Kristiyano. Pero dahil sa instruction ng mga apostol na ipanalangin ang ating pong bansa, nagpatuloy sila kahit yung mga emperor ay pine-persecute itong mga Kristiyanong ito, patuloy silang nananalangin hanggang sa dumating ang araw na merong isang emperor na nakakilala sa ating pong Panginoon Hesukristo, at dahil doon nagbago yung pamumuno doon sa Roman Empire. At dahil sa pamumuno niya, kumbaga nabawasan na yung pagpe-persecute sa mga Kristiyano at nagbago na, kumbaga kumalat na ang Christianity sa Roman. So, isang bagay na dapat hindi po natin ismulin yung ating pong pananalangin. Dahil kung nagawa nilang mabago ang Roman Empire, so wag natin ismulin yung ating pong prayer sa ating pong pamahalaan sa ating pong bansa. At kahit sa ibang lugar dito sa ating pong mundo. So, patuloy nating ipanalangin. Sinasabi nga ni Paul, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. When the church prays for leaders, it demonstrates trust in God's sovereignty rather than fear of human authority. So third, ang sabi po dito is prayer aligned with God's saving heart. So our prayer life should reflect God's redemptive desire, not personal bias or prejudice. So kapag tayo po ay patuloy na nananalangin, ibig sabihin, na-adapt po natin yung desire ng ating pong Panginoon, yung kalooban ng ating pong Panginoon. Dahil sabi nga sa verse na ating pong abinasa, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, the more nating ina-apply ang ating pong prayer, ibig sabihin, na more tayo nakakaroon ng intimacy sa ating pong Panginoon.
at na-adapt po natin yung wisdom ng ating pong Panginoon, na-adapt po natin yung true will ng ating pong Panginoon na magkaroon ng desire na mas safe ang bawat katauhan. So God's will is salvation, not exclusion. So sana sa ating pong buhay na huwag tayong mananalangin na paalisin ng isang kaibigan o isang member. So dahil nakakainis siya, huwag tayong magkakaroon ng desire na sana mawala na ito, hindi naman siya tumutulong sa ministeryo. So, ang kalooban ng ating pong Panginoon ay siya ay lalong mapalapit sa ating pong Panginoon. Kaya, kung tayo po manalangin, huwag natin ipapanalangin na umalis siya, kundi ipanalangin natin na siya ay patuloy na lumalim sa ating pong Panginoon. Prayer expands our heart to love as God's love. So, isang bagay na nurture sa ating pong puso na tayo po'y nagkakaroon ng pag-ibig sa ibang tao kung paano din tayo minahal ng ating pong Panginoon. So, tayo po'y nagkakaroon ng intimacy sa ating pong Panginoon. So, sana the more tayong nananalangin ay mas lumalalim ang ating pong intimacy at relationship sa ating pong Panginoon. Dahil po sa ating pong intimacy, magkakaroon po tayo ng desire to evangelize. Sa evangelism begins in prayer. So kasi mas napapalipit po tayo sa ating pong Panginoon. So we cannot claim to share God's heart if we refuse to pray for those who desire to save. So, a praying church becomes a mission-minded church. Sana sa ating pong buhay, bilang pag-start natin sa ating pong taong 2026, ay ma-remind tayo na patuloy nating ipanalangin ang bawat kapatiran. Hindi tayo mag-focus sa ating pong sarili, kundi mag-focus din tayo na ang ibang tao ay mapalapit sa ating pong Panginoon. So when our prayers align with God's saving desire, our lives and ministries reflect His glory. So, isang bagay na aking pong huling gustong sabihin, pray widely, live godly, trust God's saving work. Dahil ang ating pong panalangin, hindi po natin ito ginagawa sa ating pong sariling kakayahan, kundi tayo po ay dumedepende sa kakayahan ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Kami po inyong ni-remind patungkol sa kahalagahan ng pananalangin. Pananalangin na hindi po nakatuon sa aming pong sarili, kundi merong pagpapahalaga sa ibang tao, sa kapatiran, sa aming pong bansa, sa aming pong namumuno, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay aming itong patuloy na mai-apply sa aming pong buhay. Panginoon, huwag niyo kaming hayaan na aming pong mga prayer ay nakatuon lamang sa aming pong mga personal life, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming pong pananalangin, Panginoon, ay meron namumuo na bagay na inyong kalooban, Panginoon. Bagay na merong pagpapahalaga sa ibang tao. Kaya, gabayan niyo kami, Panginoon, sa aming pong pag-uumpisa sa taong ito, Panginoon. At nawa kami po ay sama-samang mananalangin para sa inyong kaharian. Pinupuri namin kayo at napasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. And maraming salamat po, Brother Teng, sa
yung devotion. Tayo na po ngayon ay dumako sa mga prayer requests. Yan. Ang ating pong unang prayer request ay thanksgiving for safe celebration leading of God. Ministry opportunities at plan of the church for this year. Meron pa po? Back to school, ang safety of students, parents of students, teachers, and schools. Ang church, ang mga members na hindi na po nakaka-attend, ang mga sick members, ang joint worship service sa January 25, ang Caloocan at ang Damong Maliit, ang ating worship service, Sunday school, at ang training of functionaries sa January 11. At si Pastor June Raging, Pastor June Raging, nangangailangan ng financial support, ang kanyang ministry, ang safety ng kanyang pamilya, at ang wisdom galing sa Panginoon. So, yun lamang po. Ilan yun? Ilan po? So, tawagin ko na lamang po ang ating mga prayer leader ngayon. Pangunahan po ni Sister Bibet at susundan po ni Sister Lan. Ipagpapanalangan po ni Sister Bibet ang year 2026 at ang back to school po. Good evening po. Tayo po tumayo para po sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang napakagandang taon na pinagkaloob niyo po sa amin, 2025. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa aming pagsalubong sa bagong taong 2026 ay lahat po ay naging ligtas. Kami po ay nagdaos, Panginoon, ng kanya-kanyang celebration sa aming mga tahanan. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil patuloy niyo po kaming binibigyan, Panginoon, ng kaligtasan at proteksyon. At salamat dahil naging matiwasay ang aming selebrasyon sa bawat tahanan namin sa HESED, Panginoon. At ganun pa man, meron po ibang mga taong maaring natamaan ng mga paputok, pinapanalangin po namin ang kanilang kagalingan. Nawa, Panginoon, magpatuloy po kayo magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw-araw. Sa bagong taong ito, Panginoon, may mga ibang mga balita na nagkaroon sa ibang bansa, Panginoon, dahil sa hindi magandang pangyari sa pasok ng taon sa Switzerland. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil sa aming bansa, dito sa Pilipinas, sa aming tahanan, sa aming church, Panginoon, kami po ay inyong niligtas. Dahil dito ay pinapagkaloob po namin sa inyong pinakamataas na papuri at nawa patuloy niyo po kaming iligtas, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin ngayong taong 2026. At ganun pa man, alam po namin, inaasahan po namin na maaari magkaroon po kami ng mga pagsubok na harapin. Ang aming panalangin lamang po ay patuloy na katatagan ng aming pananampalataya ang manatili sa amin at patuloy po kaming magkaroon ng isang buhay, Panginoon, na makadiyos. Hindi po kami masasama, Panginoon, sa buhay ng makamundong ito. Salamat at patuloy niyo po kami pinapatatag. Ganon din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang inyong paglilid sa amin, ang pangunguna sa aming Panginoon sa taong ito, sa aming church, Panginoon. Pangunahin namin priority na sana nga po na lahat po ng mga gawain na meron kami, kayo po ang manguna sa amin, kayo po ang mag-lead sa amin, Panginoon, sa bawat membro na narito, Panginoon, sa mga membro, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa inyo. Patuloy po kaming nananalangin ng inyong gabay
upang patuloy po naming maitaguyod, Panginoon, ang aming mga ministeryo, Panginoon. Patuloy po naming maibigay ang aming 100% na paglilingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, ang inyong pag-lead sa amin ay mag-lead patungo sa aming katatagan, mag-lead sa aming patuloy na pagiging agresibo, Panginoon, sa pagbibigay ng aming 100% na paglilingkod. Dahil kung hindi po 100% ng aming service, Panginoon, sa inyo, ay hindi po namin mararanasan din ang inyong buong biyaya sa amin. Ito po ay pinagkakaloob po namin sa inyo ang aming paglilingkod dahil po ito po ang nararapat na matanggap ninyo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang mga ministries na meron sa amin, Panginoon, dito sa church, sa ministry, Panginoon, ng admin, sa ministry, Panginoon, ng PEC, Panginoon, sa ministry ng aming young people, ng kids ministry, sa men, sa ladies, Panginoon, sa ministry, kahit simpleng ministry, Panginoon, ng pag-ushering, sa pagluluto, sa lahat, Panginoon, ng kahit simpleng ministry na meron kaming pinanghahawakan, bawat membro, Panginoon. Pinapanalangin po namin ito, na patuloy niyo po itong pagtibayin, palaguin, Panginoon, at manatili po kaming maging masaya, maligaya, masigasig, at buong puso na ibibigay ang paglilingkod sa inyo. Nawa, ministry ito ay maibigay po namin bilang isang aming handog sa inyo, na patuloy po namin kayong pinapasalamatan, na patuloy nyo rin po kaming pinagkakalubuan, Panginoon, ng matatag na buhay sa kabila, Panginoon, ng marami mga pagsubok sa buhay. Ganon din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming plano para po sa taong ito na nailatag ng aming pastor, ng aming mga miyembro, Panginoon, ng council. Pinapanalangin po namin lahat ng mga leaders ng bawat ministries ay Panginoon, ang mga plano ng bawat ministries or department, Panginoon, nawa ang bawat isa ay ipagkaloob po nila ang kanilang paglilingkod ng buong puso, na pinapagkaloob ang buhay, Panginoon, para sa inyo sa paglilingkod. At sa amin pong mga nailatag na mga plano mula, Panginoon, sa first quarter, second quarter, third and fourth, pinapanalangin po namin na ito po, Panginoon, ay patnubayan ninyo. Ibigay niyo po, Panginoon, sa amin ang inyong karunungan, ang inyong katatagan, ang katatagang maipagkakaloob po namin upang kami po ay hindi madali, Panginoon, ng anumang mga pagsubok na maaring naming harapin sa kabila po ng aming paglilingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, buong puso pa rin namin ibigay oras, ang aming dedikasyon, ang aming commitment, Panginoon, sa aming mga planong pinagkaloob niyo po sa amin na inilatag, Panginoon, ng aming pastor. Nawa, kayo po ang manguna dito at ang inyong pangalan, Panginoon, ang maitaas sa lahat po ng mga plano ito. Dahil po, alam po namin na ang plano ito ay makakapagbigay, Panginoon, ng kaluhaltaan sa inyo, dahil ito po ay plano upang matupad, Panginoon, ang misyon na pinagkaloob niyo po sa amin, na maihayag iyong salita. At ang mission, Panginoon, na ang bawat taong wala, Panginoon, na pagkakilala sa inyo ay makakilala. Nawa ang bawat activities na inilatag, Panginoon, ay makapagbigay ng makabuluhang pangyayari sa mga taong maabot nito, Panginoon. At nawa sila sa pamamagitan nito ay magawa po nilang masumpungan kayo, at nawa mapagtibay po ninyo ang mga gawain ng mga plano na inilatag, Panginoon, para sa taong ito. Ganon din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang nalalapit na araw ng pasukan. Actually, ito po ay sa Monday na, sa January 5, Panginoon. Kami po ay nananalangin na patuloy niyo pong patnubayan, patuloy pong bigyan ng kalakasan ang lahat, Panginoon, ng mga estudyante na papasok muli sa paaralan upang mag-aral, upang magpakadalubhasa sa kanilang larangan, Panginoon. Nawa ang pag-aaral ay makatulong sa kanila academically, makatulong sa kanila upang sa kanilang paglalakbay dito sa mundo ay magkaroon sila ng maayos na pinag-aralan. Ngunit pinapanalangin din po namin ang mga estudyante ito na number one priority nila ang kayo po ay mapaglingkuran. Ang maibigay, Panginoon, ng kanilang buhay sa inyo
na sa kanilang pag-aaral ay hindi ito mawawalay, Panginoon, or mahiwalay sa paglilingkod sa inyo o sa oras, Panginoon, para sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang mga estudyante na sana ay ang kanilang kalusugan din po ay maging maayos, maging healthy sila palagi sa pagpasok araw-araw, sa pagbabiyahe, sa paggising ng maaga, sa mga assignments na kanilang gagawin. Panibago na naman, Panginoon, na mga gawain na ibibigay sa kanila ng mga teachers. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po sila. Nawa sila po ay maging maayos pa rin sa kanilang pag-aaral at hindi po sila madali ng sobrang stress sa kanilang pag-aaral o magkrami, Panginoon, sa mga different requirements na kanilang maaring kailangan gawin. Ganun din, Panginoon, sa mga magulang na sila pong gumagabay sa mga estudyante pumapasok araw-araw na sila po ang nagpupuyat, gumigising ng mas maaga, Panginoon, para mag-prepare ng mga babaunin, pang-almusal ng mga kabataang papasok sa eskwelahan. Ganun din po kahit po sa mga panghapon, Panginoon, sila pa rin po nagpe-prepare ng kanilang tanghalian bago pumasok sa paaralan. Patuloy po silang patatagin. Patuloy po silang bigyan, Panginoon, ng magandang kalusugan na patuloy po nila itong magawa. Alam po namin na ito ay kasiyaan ng mga magulang na paglingkuran ng kanilang pamilya, Panginoon. At nawa ang kasiyahang ito magpatuloy at bigyan niyo rin po, Panginoon, ng matatag at magandang kalusugan ang mga magulang na patuloy na bumabangon at nagsasakripisyo para po sa kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga estudyante, ang mga teachers at ang eskwelahan, Panginoon, na aming dadatnan muli sa araw ng Monday. Nawa ang lahat ng mga teachers din po, bigyan niyo po ng wisdom. Bigyan niyo rin po, Panginoon, ng patuloy na commitment sa kanilang pagtuturo sa kanilang mga estudyante at ganoon din po patuloy na submission, Panginoon, sa kanilang mga authorities. Patubayan niyo po sila, ang mga teachers, Panginoon, ay kalimitan ay nasa members, Panginoon, ng HESED, Santa Lucia, Damong Maliit, ganoon din po sa Caloocan. Pinapanalangin po namin nila na hindi rin po mawalay sa kanilang pananampalataya ang kanilang pagtuturo, Panginoon. Patuloy po silang patubayan at ganoon din po ang mga eskwelahan na sana po ay patuloy na mga ligtas ang mga eskwelahan papasukan ng mga Panginoon, dahil ang eskwelahan ang lugar kung saan halos isang araw nag-i-stay ang mga estudyante, Panginoon, na malayo sa kanilang mga magulang or mawalay na isang buong araw sa kanilang magulang. Naway patuloy niyo pong gawing ligtas ang lahat ng eskwelahan na papasukan ng mga estudyante upang manatili rin po, Panginoon, ang pagkakaroon ng kapanatagan ng kalooban ng mga magulang kung ang kanilang mga anak ay nasa mga eskwelahan. Patuloy niyo pong patubayan, Panginoon, ganun din po ang lahat ng mga administrators ng bawat schools. At sa pagbukas ng bagong taon, Panginoon, sa eskwelahan, sa ilang buwan na lamang po ng pag-aaral bago magtapos ang school year, Panginoon, kayo po ang magpatuloy na magbigay ng kalakasan sa lahat ng estudyante, mga guro, at mga administrators ng mga school. At muli, matapos po nila ang kanilang pag-aaral nang maibibigay din po nila ang kaluwalhatian at pasasalamat sa inyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, manatili po tayo nakatayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong, Panginoon, na makapanalangin, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Nilalapit ko po, Panginoon, sa inyo ang mga members, Panginoon, ng HESED Santa Lucia, Panginoon, na hindi na po namin, Panginoon, nakakasama nung nakaraang taon, Panginoon.
Dalangin po namin, Panginoon, na sana, Panginoon, buksan niyo po ang puso't isipan nila, Panginoon, nang sa ganon, ngayong taong, Panginoon, ay makasama po namin sila na nagpupuri at nagsasamba sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga member na patuloy na naglilingkod at nagpupuri sa inyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa inyo ang mga member, Panginoon, ngayon na mayroong sakit, Panginoon, may mga ubo, may lagnat, o kung ano pa man po ang mga sakit ang nararamdaman po nila. Dalangin ko po, Panginoon, sa inyo na pagalingin niyo po sila, Panginoon, upang sa ganung, Panginoon, ay patuloy po namin silang makasama na maglingkod sa inyo sa araw ng linggo, Panginoon. Patuloy niyo po sila, Panginoon, na bigyan ng kalakasan. Patuloy niyo po sila bigyan ng magandang kalusugan sa araw-araw, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyong i-provide yung mga pangangailangan po nila, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po silang samahan sa kung ano man po, Panginoon, ang pinagdaraanan po nila. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo ang joint service sa January 25, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, lahat ng member, Panginoon, ay maka-attend sa worship service na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa bawat isa, Panginoon, na makarating, Panginoon, kung saan man po ang lugar ng pagdadausap, Panginoon, ng service na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na paggabay niyo, Panginoon, sa mga member, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ang damong maliit at ang kalookan, Panginoon. Patuloy niyo rin po, Panginoon, ang bawat member ng local church na ito, Panginoon, na bigyan ng magandang kalusugan. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Patuloy niyo pong i-provide yung mga pangangailangan ng bawat member, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa inyo na patuloy niyo po sila, Panginoon, na gabayan sa araw-araw, Panginoon, upang sa ganon na magpatuloy po sila sa paglilingkod sa mga sa local church na kanilang kinabibilangan, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang worship service, Panginoon, na gaganapin namin bukas, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na samahan niyo po kami na mga member, Panginoon, na hindi po namin na nakakasama, Panginoon, ay makita po namin bukas, Panginoon. Mga member, Panginoon, na nagkasakit na hindi po namin nakasama. Nawa, Panginoon, ay makasama na po namin sila bukas, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mapapurihan po namin bukas, Panginoon. Ang mga functionaries, Panginoon, para bukas, Panginoon, ay dinadalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po ng magandang kalusugan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan, upang sa ganun bukas, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon, ang daloy ng worship service, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang kikilos bukas, Panginoon, para sa worship service namin, Panginoon. Nawa, bukas, Panginoon, ay makakita po kami ng mga tao, Panginoon, na
makakasama namin bukas, Panginoon, na magpupuri at magsasamba po sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang Sunday School. Bagamat, Panginoon, na ay natigil, Panginoon, ang Sunday School ng ladies and men's, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na maibalik po ito, Panginoon. Bigyan niyo po ng pagkakataon na bigyan niyo po ng pagkakataon na maibalik po ito, Panginoon. At dahil po sa ganung gawain, Panginoon, ay naumpisahan po namin, Panginoon, ang worship service, Panginoon, na sama-sama na po kami. Naumpisahan po namin ang worship service, Panginoon, na marami na po kami dito, Panginoon. Bagamat ay hindi lang po sa dahil lang po doon para bumalik po yung Sunday School, Panginoon. Dahil po yung Sunday School, Panginoon, ay bawat isa po sa amin ay nakakapagbahagi, Panginoon, nakakapagturo, Panginoon. Nagkakaroon, Panginoon, ng opportunity, Panginoon, para mag-lead, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil bagamat, Panginoon, ay natigil yung sa ladies and sa men's, Panginoon, nagpapatuloy pa rin, Panginoon, yung sa kids and sa youth, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga sa buhay nila Teacher Beam and Teacher Abe, Panginoon, dahil nagpapatuloy po sila sa kanilang ministry, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, yung Sunday School, Panginoon, ay sana po, Panginoon, ay ipahintulot niyo po, Panginoon, na makabalik po yung ganong gawain para sa ladies and sa men's, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang training ng functionary sa January 11, Panginoon. Yung mga magti-train, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ay bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng magandang kalusugan sa ganun sa araw na yung, Panginoon, ay maka-attend po sila, Panginoon, ng training. Nawa, bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng wisdom na matuto sa araw na yung, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang kanilang gampanin, Panginoon, sa araw na yung, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa bawat gagawin po nila sa araw na yun, Panginoon, ay matuto po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy ang biyaya na pinagkakaloob nyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Nilalapit ko rin po, Panginoon, sa inyo si Pastor June Braging, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy nyo po, Panginoon, na i-provide, Panginoon, ang mga pangangailangan financial niya, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na anuman po, Panginoon, ang mga pangangailangan niya, Panginoon, ay patuloy niyo po itong i-provide, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na alam niyo po ang pinagdadaanan ni Pastor, Panginoon. Kaya ipinapanalangin po namin siya sa yung ministry, Panginoon, na kanyang yung ministry po, Panginoon, ng kanyang ginagawa ngayon, Panginoon. Hindi ko man po alam, Panginoon, kung ano ito, Panginoon, pero patuloy niyo po siya, Panginoon, gabayan, Panginoon, patuloy niyo po siya, Panginoon, bigyan ng wisdom, Panginoon, sa mga gagawin niya, Panginoon, and bigyan niyo po siya, Panginoon, ng magandang kalusugan sa araw-araw, Panginoon. Maging ang family po nila, Panginoon, ang kaligtasan po ng family ni Pastor, Panginoon, ay aming pinapanalangin, Panginoon. Patuloy niyo po siya, Panginoon, na patuloy niyo po sila, Panginoon, iligtas. Patuloy niyo po silang ilayo sa kapahamakan at bigyan niyo rin po ang family ni Pastor, maging si Pastor, Panginoon, na magandang kalusugan sa araw-araw. And pinapanalangin din po namin, Panginoon, na
yung wisdom, Panginoon, ay ipagkaloob niyo kay Pastor, Panginoon. Ano man po yung mga plano niya, Panginoon. Ano man po yung mga gusto niyang gawin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay kayo po ang gumabay sa kanya, Panginoon. At patuloy niyo po siya, Panginoon, na bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat buhay na mga nandito at mga pinanalangin namin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon, at sa taong 2026, Panginoon. Kayo pa rin po, Panginoon, ang mag-lead sa amin, Panginoon. Kung saan niyo po kami planong dalhin, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay niyo po sa amin, Panginoon, sa nakaraang 2025, Panginoon. Bagamat, Panginoon, ay may mga pagkukulang po kami sa nakaraang taon, Panginoon. Ang biyaya niyo po para sa amin, ang biyaya niyo po para sa bawat isa, Panginoon, ay nagpapatuloy. At patuloy niyo po kaming ginagabayan sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng aming panalangin, Panginoon, ay tinataas po namin sa inyo na may papulit pa sa salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Tayo na lamang po ay humanap ng ating partner. Tigdadalawa po tayo upang ipanalangin ng ating sariling mga prayer request.
Hello. Ayan. Tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pasalamat sa gabing ito na iyong ibinigay sa amin, Panginoon, na kami po ulit ay nagkaroon ng prayer meeting, Panginoon. Sana po, Panginoon, mayroon po kaming natutunan, Panginoon, sa aming napakinggan na devotion ngayon, Panginoon, tungkol sa prayer, Panginoon. At sana po, Panginoon, bukas ay handa niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, sa pakikinig sa iyong mensahe, Panginoon. Ang mga tutugtog po bukas, Panginoon, gabayan niyo po sila. Ganun rin po, Panginoon, na magsasalita dito sa harap, Panginoon, at magpapakanta. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, na aking hinihili sa pangalan ni Jesus. Amen.